Kahit tuluyan ang ibinasura ng Kamara ang dalawang impeachment complaints laban sa Pangulo, hindi pa sumusuko ang Makabayan Bloc na endorser ng ikalawang reklamo. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, may ebidensyang lumahok at nakinabang si Pangulong Marcos sa kickbacks mula sa flood control projects. Tila nakakuha ng dagdag nakakampi si crying Leandro Leviste na nakaschedule pang araw mag-world tour para sa kanyang bantang babagsak daw ang Marcos Jr. administration. At eto na nga ang Makabayan Bloc kung saan kasapi si Congressman Antonio Tino. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman. Ayon kay Tino, ipinakita raw ni Leviste sa kanya at sa iba pang congressmen ang umano'y palitan ng mensahe sa pagitan ni Marcos at ni Undersecretary Adrian Bersamin. Bersamin, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote. Pero ayon naman kay Caloocan Representative Edgar Erice na isa rin sa mga pinakitaan ng sinasabing smoking gun, mukhang natakot raw si Leviste na ilabas ang kanyang hawak na ebidensya. Actually, one of gusto ko lang sabihin ko na rin, kaya natakot si Congressman Leviste na ilabas. Re-reset niya po sa isang bishop para matulungan. Kaya sabi ng bishop, huwag na lang ilabas. Anong rason na binigay? Parang siguro because the church is so averse with the Dutertes. Naiintindihan ko naman because of the war on drugs. Sa interview niya kay Carmina Constantino, itinanggi ni Erice na pro Sara Duterte siya. And they're gonna say, you said what you said because you are actually pro-VP. Your answer to that? Pardon? Ano po ang isasagot nyo dun sa mga nagsasabing kaya pala ganon ang sentimiento nitong si Congressman Erice ay nangangahulugan lamang na siya pala ay pro-VP. Pro? Pro-VP, pro-Sara Duterte. Hindi po ako pro-Sara. I'm against war on drugs. I'm against the Duterte policies. If ever the VP will be the president, or if she won and I'm a congressman, I will be in the opposition. And I'm a liberal party member. Pero naniniwala raw siya kay Leviste na nagpakita pa daw ng CCTV footage mula sa bahay nito para ipakitang nandoon nga si Yusek Bersamin. Is it possible as well that he's also just, taking you guys for a ride? May posibilidad ba na hindi rin totoo ang sinasabi ni Congressman Leviste sa inyo? At may posibilidad ba na kayo'y nagagamit lang din? Hindi po, wala po kasi I've been in politics for about 50 years. At nakikita ko si Congressman Leviste. Nakita ko naman po na totoo yung sinasabi niya. Hindi lang siya marunong magpahayag. Hindi lang siya siguro out of inexperience, out of siguro hindi niya masyado ma-comprehend kung ano yung nangyayari. Kaya nga una kong tinignan sa kanya kung ano niya mapapatunayan na nandun si Adrian sa bahay niya. So, pinakita niya yung CCTV. But then, tama rin si Carmina na may history nga itong si Leviste. Hindi lang yan, tila timing ang paglabas ng chismis na ito ni Leviste dahil sakto sa EDSA anniversary ngayong Pebrero na isa sa mga pinaplanong one-time big time ng mga DDS ayon mismo kay Mang Kanor Chavit Singson.